institusyon na ito ay isa sa mga tinitingala at tinitingnan natin, tapos biglang all of a sudden may gaganapan na nangyari. Kaya yun yung nakakagimbal, yun ang gagamitin ko term, nakakagimbal, na kung saan may security issue pagdating dito, ano. At nakakagulat kasi sa totoo lang yung timing ng ganitong klasing pangyayari, ano, lalo na't dumating at na-receive yung articles of impeachment, tapos biglang sumabay itong ganitong klasing pangyayari. Kaya talagang ano, napakahalagang maging kritikal ang ating taong bayan. At ikalawa, kung mapapansin po ninyo, no, pag minomonitor ho natin ngayon yung iba't ibang social media platforms, ang daming mga kuro-kuro, ang daming mga conspiracy, ang daming mga naratibo, kaya nakakatakot kasi very misleading. At dito, ito na naman yung makikita natin na parang need talaga natin na makita yung facts, at the same time maging critical doon sa facts na sinasabi sa atin, na ano ba talaga ang punot dulo, ano ba yung nangyari, sino ba talaga itong mga ito ba ay may kinalaman doon sa napipintong impeachment. Ang daming spekulasyon eh. So ako, ang panawagan natin, nasaan yung nasaan yung katotohanan, at ano ang punot dulo, at sinong dapat mapanagot, at all other law enforcement agency na sana ay talagang tutukan ito, sapagkat ito ay isang bagay na talagang security issue, at kung ito ay within the government, nakakabahala ito, sir. Prof. Eric, bago po tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating reporter on the ground. Walang iba kundi si kapartner Sheena Torno upang magbigay ng live updates mula dyan sa Senado. Sheena, magandang gabi. Si Jason at si MJ ang makakasama mo sa oras na ito. Jason and MJ, magandang umaga. Nandito pa rin tayo sa labas ng Senate lobby. Kakatapos nga lang ng ambush interview natin kay SILG Rimulya at SP Cayetano. Pumasok na rin sila ulit doon sa Senate building. Kanina sinabi ni SILG na 7:46 PM may mga armed men na yung pumasok doon sa second floor, kung saan malapit yan sa plenary, malapit din yan sa opisina ni SP Cayetano, at dan din yung area kung saan tayo naghihintay kay Senator Bato. Sabi ni SILG, may mga armed men nga na pumasok at hinarang ito ng mga taga-USA. Hindi mabilang or walang maibigay na sapat na numero itong SILG kung ilang mga armamento. Kanina nagkaroon nga ng putukan. Ang paliwanag sa atin na binigang linaw ni SILG, hindi maituturing or hindi pwedeng tawaging perceived NBI agent itong mga armed, kasi patuloy pa yung ginagawang investigasyon. Una daw nagpaputok itong taga-USA as warning shot, at doon na pag-alaman na may mga may mga armed men at o di kaya suspect nga nakapasok doon sa loob ng Senado. Ipinag-utos din ni SILG na kunin yung mga CCTV footage dito sa Senate building at maging doon sa GSIS building para nga ma-determine kung sino-sino yung mga suspect na pumasok at na nagpaputok dito sa loob ng Senado. Sinabi din ni SILG, pinapunta siya dito ni Pangulong Bongbong Marcos at ipinag-utos sa kanya na i-secure yung kaligtasan ng mga senador. Wala umano politika nangyayari, at sinabi din niya na 100% ay hindi nila aarestuhin sa Senator Bato at hindi rin magsisilbi ng warrant of arrest. At ngayon, sabi ni SP Cayetano, ipinagtataka niya kanina kasi 6 PM and 7 PM kanina ay may mga ibang senador daw, hindi niya sinabi kung ito ba'y taga Senate minority, kung ito ba'y taga Senate majority, ang nagsabi daw na uuwi na sila. Kung nagtataka si SP Cayetano na ba't uuwi, papunta nga dito yung articles of impeachment, sabi nga niya i-extend nga daw yung kanilang gagawing focus o pagpupulong nga para pag-aralan yung gagawing hakbang ng Senado dahil transmitted na nga yung articles of impeachment. So habang nagkakaroon ng pagpupulong doon bago dumating itong si
At dumating na pala itong si SILG, no, and may nakarinig sila ng putok. Akala nila fireworks lang, sabi ni SP Cayetano, at doon tinawagan siya ng taga-usa confirming na may shooter, na may armed men, na may suspect na nakapasok dito sa loob ng Senado. Ang gagawin nila ngayon, per floor sila, kasama si SILG, kasama si SP Cayetano at iba pang mga senador, no, for sweeping and for securing the area na lang din. At tumawag din si PBBM kay SP Cayetano kanina at tinatanong nga siya at pinapasecure yung ibang mga senador, especially yung buong Senate building, no. At sinabi naman ni SP Cayetano kanina pagdidesisyonan niya kung mapapasok pa ba bukas ba yung Senado, kasi may mga articles of impeachment nga na transmit dito sa loob ng Senado. MJ and Jason. Sheena, tanong ng taong bayan ngayon, sino-sino pa ba ang mga senador na nandyan sa Senate building as of this moment? Halos ba ay mga taga-majority or meron din from minority na nananatili pa rin dyan sa loob ng Senate compound? Sabi ni SP Cayetano kanina, nasa 12 na mga senador yung dito pa, no, puro ito taga Senate majority at wala nang taga Senate minority dito na sinasabi ni SP Cayetano. 12 kasi, at wala na rin dito si Senator Jingo, Jason. Si Senator Bato de la Rosa, ano ang sitwasyon? Kasi may mga usap-usapan dito sa social media na nakaalis na daw. Meron ding nagsasabi na nandyan pa sa loob ng Senate compound. Ano ang mga impormasyon na natatanggap nyo dyan, kapartner Sheena? Jason, binigyang linaw talaga ni SP Cayetano at ni SILG Rimulya na nandito pa sa loob ng Senate building itong si Senator Bato de la Rosa, which is secured. Itong si Senator Bato de la Rosa nagpapahinga kasi nga walang tulog, puyat dahil nga sa nangyari noong Monday. Kaya sinabi nila hindi lumabas ng Senate building itong si Senator Bato. Nandito sa loob ng Senate building sa kanyang opisina nagpapahinga, Jason. Sheena, alam natin na pinalabas kayo lahat ng mga media dyan sa Senate building. Sa ngayon ba, sa oras na ito, ay pwede pa kayong bumalik sa loob o pinagbabawalan pa rin ang media at still yung mga mga senador lang at yung mga staff nila ang pwedeng pumasok dyan sa building? Oo, Jason, sa ngayon hindi allowed na yung media na pumasok sa loob ng Senate building. Even yung mga staff ng mga senador, yung mga empleyado, tanging mga security personnel na lang na mga senador yung nandoon. Sa tanong kung bukas ba ang Senado bukas, magdidesisyon si si SP Cayetano mamaya. Mag-aanunsyo siya kung bubuksan ba sa media yung Senate building, Jason. Oo, kasi ang inaabangan ngayon ng mga kababayan, ano ang mangyayari doon sa yun sa articles of impeachment na na-transmit na dyan sa Senado? Ano ang mangyayari dyan sa seguridad? Makakapasok pa ba ang media? Paano tayo makakakuha ng update sa loob? Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung ano ang mangyayari dyan. Sheena, tama ba? Oo, Jason, kasi sinabi nga ni SP Cayetano kanina, nandito siya bukas, papasok siya bukas dito sa Senado dahil nga transmit na yung articles of impeachment at kailangan nilang kumbaga aksyonan yung binigay na mga articles of impeachment from House of Representatives, and mamaya abangan natin yung magiging desisyon niya kung ito ba'y bukas for coverage or magkakaroon pa ba ng focus, pagpupulungan pa ba nila, kasi dapat extended talaga yung time nila for focus sa lahat ng mga senador para pag-usapan niya yung mga gagawin nilang pamamaraan or hakbang doon sa kanilang natanggap na articles of impeachment, Jason. Sheena, bilang panghuli na lang bago kita pakawalan, ano na ba ang sitwasyon dyan sa seguridad? Meron pa bang mga taga-NBI? Nandyan pa ba yung mga kapulisan? At yung mga nakita nating mga kasandulahan kanina sa mga videos, sino-sino pa ang mga nandyan, Sheena, mula sa mga law enforcement agencies? Jason, ayaw sabihin or hindi pinapasabi ni SILG Rimulya yung word na NBI or yung mga perceived NBI agent na sinasabi niya armed men. Tinanong natin siya kung nandito pa ba sa loob ng Senado yung mga armed men o suspect. Ang sinasabi nila wala na, pero magsasagawa sila ng sweeping per floor
para ma-secure nga yung area. At meron dito sa loob ng Senado, may mga police, may mga marines, kasi yan yung hiniling din ni-request ni SP Cayetano as additional manpower para i-secure nga yung kaligtasan ng mga senador, ng mga empleyado, even media at ang buong building, Jason. Alright, maraming salamat. Si Sheena Torno live mula dyan sa Senado. Balikan natin si Professor Eric De Torres. Prof, ano sa tingin mo, bakit under siege o under attack ngayon ang Senado? Well, mahirap po yung sinasabi natin. Napakahirap po na mag-speculate kung ano ang naging dahilan. Pero mahalaga po na tignan ang punot dulo nito. At interesting ho, at napakahalaga ho nito yung timing. Sapagkat dumating at na-transmit na ang articles of impeachment at maliwanag naman po na sinasabi at base sa atin hong balita na mag-e-extend ang caucus ng mga senador upang balangkasin at planuhin na po ang articles of impeachment. So, ano ho yung masisigurado natin? Una, yung spekulasyon na para hindi tugunan yan ay sinigurado na sa atin ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ikalawa, yung agam-agam patungkol sa salitang forthwith, ayan na. At very unfortunate nangyari ito. Ikatlong pagtingin ko, dahil sa advancement naman na ng ating teknolohiya at meron na tayong Zoom, nala-live stream na po siya, so magkaroon man ng mahigpit na security measures patungkol dito sa usaping ito at mag-proceed na into trial, ay makakasiguro pa rin din tayo na matutugunan at mababantayan natin sa pamamagitan ng teknolohiya ang kaganapan dito sa buong impeachment proceeding na ito. Ang nakakapagtaka lamang ay yung timing na nangyari itong ganitong klaseng sitwasyon. At we also have to commend the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano na talagang yung paniniguro sa atin dun sa forthwith at pag-assure sa taong bayan na tutugunan ng Senado ang ngayong na-transmit na ang articles of impeachment sa kanila. Opo, sir, balikan ko lang itong naging pahayag ni Attorney Raul Ambino ngayong araw bilang kanyang reaksyon po dito sa mga naganap po ngayon sa Senado. Sinabi niya sa kanyang Facebook account na yung Senate under the new majority bloc led by Senate President Alan Cayetano is the only remaining government institution that has not bowed down to the current government. Ano masasabi mo dito, sir? Ito po ay batakang abogado. Attorney Raul Ambino nagsasabi. Opo, napakabigat na pahayag po niyan. Una po, makikita natin dito kung babasahin natin, ito po ay pinupunta ni Attorney Lambino as a seasoned politician and as a seasoned lawyer na may independent mind at may independent thinking. Ito pong new composition ng new majority. Yun ho yung tingin kong basa o pag-aanalisa ho natin dito sa mga pahayag ni Attorney Lambino sa pagpapahayag na pong ito. So kung ganyan po ang framing na may independent mind, ay ito ho ay marapat na pagtingin natin na makakaasa din po tayo na merong objective at meron pong balancing pagtingin at makasisigurado po tayo na pag nagsimula ang buong trial po ay may partiality, meron din hong kaalaman at dunong sa batas, sapagkat tandaan ho natin kung titignan ho natin, liliman na lamang po ang abogado dito sa atin pong mga komposisyon ng 20th members ng Senate. And at the same time po, nagkaroon ho ng magandang pagkakataon sapagkat ang mismong magbiging presiding officer ay isang seasoned lawyer at napaka-batikan na po sa larangan din ng batas sa katauhan po ni Senator Alan Peter Cayetano. Prof, si Jason po ito. First question po, ano kaya ang magiging immediate political implications po ng nangyari nito at paano kaya ito makakaapekto sa relasyon ng mga institusyon tulad po ng Senado, ng executive branch at ng law enforcement agencies?
Well, una po sa lahat nakita din naman natin and not for anything else and to be objective ang pagpunta ho ni Secretary Remulla is of course serving as the alter ego of our president is to ensure at yun po nabanggit din ho naman nila na tumawag din ho ang ehekutibo na kung saan ang presidente at kinakamusta po ang kalagayan din po ng atin hong mga senador. So that tells us na now more than ever may mabigat na threat sa security at rin din ho layunin din ho naman at talagang responsibilidad din po bilang SILG na siguraduhin ang proteksyon ho ng atin hong mga senador. So being objective in all, ito ho at least maganda hong response sa ehekutibo na hindi ho pinapabayaan ang ating Senate at ating mga senador, lalo na po sa pagkakataong ito na magkakaroon ho ng impeachment trial na po. And at the same time, mabigat na hamon, lalo na po itong usapin patungkol dito kay sa pag-aresto at paglabas ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Prof, sa tingin ninyo may magiging epekto ito sa public trust sa gobyerno at lalo na po dito sa Senado? Well, ang tingin ko ho na public trust ho dyan is of course yung insurance ho ng safety. Ikalawa po is tingin ko ho magkakaroon ho ng pagtingin in terms of public trust sa kung paano yung paraan at proseso ho ng pagdinig ng overall nitong impeachment trial ho natin. Ano ho yung dadaluyin, kung paano ho yung paraan na kung saan objectively na bibigyan ho ba ng pagkakataon lahat na magsalita, ng pagkakataon in terms of makross-examine ho yung mga witnesses. So at the end of the day, tingin ko po yung pagdating ho sa usapin ng trust and perception ng public, lahat po ito ay masusukat pag nagsimula po ang ating articles of impeachment. Pero sana rin din ho ang panawagan din ho natin na ito na naman at marami hong naririnig na ho natin ito na sana ho hindi lamang po matapos ang trabaho ng atin po mga mambabatas dito sa pagdinig o dito sa impeachment proceedings ho natin. Sa totoo lang ho, ang dami ho nating pang problema, ang dami ho nating mga pending na batas, ang dami ho mga pending na mga panukalang batas na kinakailangan ho at lalo na ho yung patuloy na pagtugon din ho sa krisis at sa kahirapan na dinaranas ho ng atin hong mga kababayan. So, yun din ho yung panawagan natin. Alam natin, bagamat mabigat itong impeachment trial, sana ho, hindi lang din ho dito matapos o kainin yung buong oras ng atin hong mga mambabatas ho. Prof, ito, video ni Senator Amy Marcos, sabay natin pakinggan habang papatuloy ngayon ang mga kaganapan sa Senado. Okay, ngayon bibisitahin ko muna itong opisina ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa aking mga tauhan kasi kanina nagputukan, patay lahat ng ilaw. Ngayon lang ako nakaakyat Grabe itong nangyari dito. Bakit naman inatake yung Senado? Hindi ko akalain na mangyayari ito dito sa Senate ng Republika ng Pilipinas. Ganito na lang ang turing nila sa amin at ang balita, palibhasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pagtakpan ang impeachment. Ano ba namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin kasi lahat sila denied to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado, walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Eto na naman tayo. Flood control na naman ba? Opo, Prof, binanggit po ni Senator Amy na mukhang gagawing pantakip sa impeachment. Ano masasabi mo doon, sir? At may anggulo na parang gawa-gawa lang daw ng mga senador. Anong masasabi mo doon? Mahirap pong sabihin na gawa-gawa lang yan ho ng mga senador kasi unang-una, kitang-kita naman ho natin yung ating reaksyon. So, yun ho yung pinupunta natin, sir, kanina, na maraming espekulasyon, maraming mga lalabas na istorya, maraming lalabas na naratibo, maraming lalabas na haka-haka at opinyon. Pero isa po ang klaro,
na-receive na ng Senado ang articles of impeachment, itutuloy po yan ng bagong minorya at sa pamamagitan po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ikalawang punto po, may bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair, itutuloy ang investigasyon sa flood control program anuman ang mangyari sa komposisyon ng bagong mayorya. So yan ho yung makakasigurado tayo. And now more than ever, ito ho yung mga sinasabi natin hong distractions na maaari hong i-divert para malihis ho yung pagtingin ng ating taong bayan sa kung ano ho talaga yung tunay na issue. So yun ho yung talagang panawagan natin. Mas lalo tayo maging critical at wag nating tigilan na mag-focus tayo doon sa dalawang mahalagang nasa harapan natin, which is the impeachment trial, and at the same time, yun pong usapin sa flood control. Yun po. Prof, samantala, nagsalita na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pakinggan muna natin ang kanyang naging pahayag kaugnay sa naging kaganapan dyan sa Senado. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga 4:00 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas
na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Kalma lang kayo mga kababayan. Yan po ang buod ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinanggi niya na gobyerno nasa likod ng pag-atake sa Senado. Wala raw instruction sa kanya na arestuhin si Senator Bato. In fact, in-instruction na niya ang NBI na lumabas po yung pahayag ng Supreme Court kaninang hapon na umalis na kayo dyan sa Senado. At pinag-utos niya ang investigasyon sa insidente. Nakausap niya na raw si Senate President Alan Peter Cayetano at muling iginiit na hindi raw gobyerno ang nasa likod nito at nanawagan po sa taong bayan na kumalma lang. Prof. Eric, anong masasabi mo doon sa mga tinura ng Presidente? So, yun po, no? Talagang dapat po talaga kumalma tayo. At lalo na ho ngayon, ito yung ipagdasal natin. Ipagdasal ho natin sa totoo lang ho yung bawat isa at mas maging mapagmatsyag ho tayo. Alam nyo, sa totoo lang ho, marami ho magte-take advantage ngayon ho sa mga pagkakataon pong ito. Marami hong may mga ibang nagtatagong interest ho dyan na wag naman po sana at the expense of other people, at the expense of our country, at the expense of our democracy po. Dumaan ho tayo sa proseso. Kung meron man hong mga may ibang interest dyan, siguraduhin ho natin na sana ito ho ay lahat po in due time, alinsunod ho sa batas, manaig pa rin din ho yung rule of law at yun po talagang labis-labis at patuloy ho tayong manalangin at idalangin ho natin ang bawat isa. Prof, tingin po kaya ninyo magkakaroon ng different outcome kung ang pahayag ng Pangulo ay nangyari kaninang mga alas 5 ng hapon, mga alas 4 ng hapon, kasabay po ng paglalabas ng pahayag ng Korte Suprema. Do you think ma-avert itong mga nangyari ngayong araw? Hindi rin din ho natin ito masasabi. Talaga hong depende ho ito sa takbo rin din ho ng sitwasyon. It could be a different outcome. It could be a different, statement coming from the president. We could only speculate. Pero yun ho, tingin ko, nakaabang din ho at since you already mentioned na gusto kong i-reiterate din na yun din ho, nakadepende rin din ho sa mga susunod na panahon ang pahayag o ang magiging desisyon nga po o pagtalakay ng Korte Suprema pagdating ho dun sa hinain din ho na pleading or motion ho ng kampo din ni Senator Bato de la Rosa patungkol ho dito sa pag-aresto kasi talagang ito ho yung medyo mabigat na namumuong tension ho pagdating ho sa ganitong klaseng sitwasyon. So, kumbaga, na-speculate ho o nagkaroon ho ng maling perception yung atin hong mga ibang kababayan o iba ho na-speculate na ito ay may kinalaman sa pag-aresto kay Senator Bato na ito ho at nagbigay sila ng press statement na talaga pong naman na ito po ay hindi kagagawan ng gobyerno at kailangan ho talaga ng malalim at masusing investigasyon ho sa buong nangyari. Prof, magkaiba ang pahayag ni President Marcos at ni Senator Amy Marcos. Sa tingin niyo po ba, Prof, kailangan po ng independent investigative body para imbestigahan ang nangyari itong insidente sa Senado upang magkaroon po ng impartial investigation? Ako tingin ko po kung kaya, kung meron din na pwedeng, ang tanong kasi dyan, kung magkakaroon ng independent, sino po yung posible na po pwedeng mag-handle ho niyan? Baka mamaya parang maging katulad na naman yan ng ICC rin lang din ho, ikalawa pa, na tayo naman ho ay naniniwala at nagtitiwala din naman na gagampanin ng Department of Interior and Local Government at atin hong buong police enforcement agency to get to the bottom of this kasi ito ho ay napakaseryoso at napakabigat because it threatens not only the senators but the Senate as basically as an institution. So there is really a security threat or issue with regard to this. And of course, we could only speculate
why did this happen? The timing is basically very questionable. Yun ho eh. Prof, may idagdag ko lang. Sa tingin po ninyo ba ay ito'y bahagi po ng mas malawak na power struggle sa pagitan po ng iba't ibang paksyon dito sa political parties? Tama po, no? Maaaring pwede ho nating sabihin na ito something to do basically with the struggles. Again, we could only speculate, but tignan natin yung mga turn of events because at the end of the day, yun nga po, we could only speculate. It could be attributed because of the power struggles. It could be attributed to basically the impeachment. It could either be attributed doon sa nangyari kay yung pending arrest kay Senator Bato. Ang dami. So, but I think one thing that is very clear here, parang it's a diversion to keep the focus of the public. It's a diversion basically to look at it from another perspective at mabago na naman yung pagtingin ng ating mga kababayan po pagdating dito. Opo, Prof, marami kasi nagtatanong ngayon sa ating live stream at sa ating po mga kababayan na kung daw sana ay malakas ang liderato sa gitna. Do you think mangyayari itong mga ganitong insidente? Well, of course, again, very speculative. Pero syempre po tinitignan na ho na now more than ever lalo na ngayon is of course yung question at marami hong observers at na tatanong pagdating ho doon sa security also in terms of criminalities din. So yun din ho yung people feeling basically safe and so on and so forth. So talaga pong rin din yung dito yung talagang paghahambing at pagko-compare in terms of security and peace and order ho. So dito ho papasok itong usaping ito in terms of these kinds of situation. Pero alam niyo pagka talagang ang objective ho talaga mamanggulo o gusto ho talagang manggulo we could only hope for the best that we will be able to counter and we would be able to mabantayan ho talaga at hindi ho matuloy kung ano man ho yung mga masasamang plano nitong mga elementong ito. So, Prof, malapit na po ang State of the Nation Address. Ano kaya magiging messaging sa paparating na ulat sa bayan? Ilang buwan bago yan maganap, ganito pong nangyayari sa Pilipinas. Entrada pa lang po ng taong 2026. Yun nga po, talagang kaabang-abang din ho kung ano hong sasabihin ng ating Pangulo pagdating sa State of the Nation Address. I'm sure siguro may sasabihin ho siya at talaga hong ibabandera yung na-achieve ng administrasyon pagdating doon sa flood control issue. Tingin ko maisasama ho yan, pero ang katanungan ho ba dyan is sapat na panagot ho ba yung mga dapat na mga maipanagot? Ano ho ba yung magiging tenor or dating? Naging sapat din ho ba yung pagtugon lalo na pagdating sa krisis? Pagdating sa ekonomiya na talagang sadsad o bagsak po tayo in terms of investor confidence. So, ano ho ang sasabihin talaga na kapag sinabi ho kasi nating SONA or State of the Nation Address, State of the Nation, ano ho ang totoong kalagayan ng atin hong estado o atin hong bansa. So ito ho ba ay an attempt to really showcase ano man ho yung response na nagawa nila or magpapakatotoo ho ang administrasyon sa kung ano ho talaga ang totoong kalagayan ho ng atin hong bansa o atin hong bayan. Prof, maaari na ba itong ituring na isang constitutional crisis at ano po kaya ang magiging epekto po nito sa imahe ng Pilipinas sa international community, lalo na po sa usapin ng human rights at rule of law? Tingin ko hindi pa naman po kasi gumagana pa naman ito. Pero kung ang usapin ho, doon sa mga batas na naaayon doon sa mga nakalipas na panahon ho, na lalo na may precedence yung nangyari kung ang tinutukoy natin yung kay Senator Bato na usapin na pagdating ho dyan,
talaga hong napakabigat at napakalalim diyan. Hindi ko para sa akin hong pananaw pagtingin legally may maraming banggaan ng mga legal experts. Pero dun ho ako doon sa maaaring sabihin natin na ethical and what is basically moral in terms of understanding as such na ibang korte at yung sa pagpapatunay na iba yung uusig sa kanya at hindi siya uusigin sa mismong sarili nating bayan. Nakatulad nung nangyari kay former President Rodrigo Duterte. Prof, posible ba itong magkaroon ng chilling effects doon po sa mga elected officials, lalo na doon sa mga local officials? Ito, national nang nangyayari, lalo doon sa mga nasa lokal lang na posibleng mangyari ito sa inyo pag kinalaban nyo ang administrasyon. Well, of course, no, ang hirap ho natin na tignan na talagang ito ay direkta sa atin hong administrasyon sapagkat pagdating din po sa huli is at the end of the day political ho siya. Kasi kung nakapasok po ang mga agents po ng ICC or ng Interpol, isa lang po yung ibig sabihin yan. It was allowed, they were able to come in because they were allowed. It's basically as simple as that. So, yun ho, kung pinahintulutan, nakapasok, ibig sabihin po, pinahintulutan. Sapagkat hindi naman ho sila makakapasok kung una sa lahat, wala hong pahintulot. So, yun po, at the end of the day, it's very political in nature. Opo, Prof, lalo pa ngayon na ang ating mga kababayan ay hirap na, no? Meron pa tayong gulo dito sa Middle East, meron pang problema ngayon sa ating ekonomiya, meron pang mga issues ng irregularidad na hindi po natutugunan at wala pa pong malinaw na kasagutan. Saan raw po pupulutin ang kapakanan ng mayorya ng mga Pilipino sa mga nangyayari ngayon sa bansa, Prof? Iyon, kaya yung sinasabi kong panawagan ho natin, talagang iba yung pagdadasal. Alam niyo, naniniwala ho tayo sa kapasidad at sa totoo lang, kakayahan ng atin hong mga kababayan. Pero sa totoo lang, meron din hong hangganan. Ang nakakalungkot ho, sa totoo lang ho, at ang nakaka-frustrate ho, alang-alang sa politika, lahat ng ito, lulunukin ng atin hong mga politiko at isasangtabi yung atin pong mga taong, yung kapakanan ng taong bayan at ng ating bansa. Ano pa ba naman yung hindi klaro dito sa atin pong mga leader na nakikita na ho nila na sa pagsadsad na ho ng piso, sa hirap ho, taas ng inflation, kung bababa lamang ho sila at makikita ho nila ang kondisyon ng atin hong mga kababayang Pilipino. Diyos ko, sana ho tamaan naman po sila at makonsensya at unahin ho ang kapakanan ng atin hong taong bayan talaga. Po, maraming salamat po sa inyong panahon, Prof.